Paano ba? 8 tips para hindi maghanap ng iba ang lalaki. Shoutout to Shasha5274, Selly Bolosio, and Christopher Frias. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Huwag ipakita ang buong intensyon at nararamdaman. Huwag mong ipaparamdam sa lalaki na patay ka sa kanya. Panatilihing nakatutok sa iyo ang iyong kasintahan sa pamamagitan ng sadyang pagtatago ng iyong nararamdaman para sa kanya. Yung tipong minsan ay sobrang lambing mo, minsan ay hindi naman, lumalayo ka rin ng onte para hindi siya panatag na kuhang-kuha ka na niya at lagi kanyang hinahabol. Hihinto ang mga lalaki sa pagsisikap na mapabilib ang isang babae sa sandaling sila ay may tiwala na meron na ang katangian na gusto nila sa'yo. Yung tipong feeling nila na kuhang-kuha na nila ang loob mo. Maaari mong iwasan ang panloloko ng iyong kasintahan sapagkat abala siya sa pagsusumikap na mabigay ang pagmamahal at atensyon niya sa iyo. So wag ka maging doormat, yung lahat tanggap lang ng tanggap, nakikita mong may bisyo siya, yung mga kabarkada niya hindi mo gusto. Pero tinatanggap mo kasi mahal na mahal mo siya. Yung nararamdaman niya na hindi mo naman siya ever iiwan. Naku, nakaka-boring yon sa isang lalaki. So sa palagay natin, sa tingin natin, 'di ba? Tayo na ang pinaka mabait sa ating boyfriend o sa jowa natin o asawa na dapat suklian niya to ng pagiging tapat at ng pagmamahal. Pero actually, nawawala yung thrill at challenge para sa kanila. At dahil nagiging boring ka, naghahanap sila ng iba. Kaya always, no, magtira ka ng pagmamahal at ng respeto para sa sarili mo. Huwag mong ipaparamdam sa lalaki na nasa pedestal na siya, na wala ka ng ibang mamahalin at maski ano ang gawin niya sa'yo ay hindi mo siya kayang iwan. Tip number 1, huwag ipakita ang buong intensyon mo. Magtira ka para sa sarili mo. Tip number 2, sadyaing sabihin sa iyong kasintahan na wala akong pakialam kung manloko ka. Yan, reverse psychology ang tawag dyan. Ang ilang mga lalaki ay natutukso kapag sinabi sa kanila na huwag gawin ang isang bagay. Lalong-lalo na yung mga ayaw na inuutusan sila ng babae. No? Kung ano yung sinabi mong bawal gawin, yun pa talaga ang gagawin nila. Gumamit ng konsepto ng reverse psychology sa pamamagitan ng pagsasabi sa iyong jowa o kasintahan na wala kang pakialam kung manloko siya kasi marami namang iba. Yung tipong alam niya na confident ka na kaya mo siyang iwan kung sakasakaling manloko siya. Mag-ingat dahil maaaring hindi lubos na maintindihan ng ilang mga lalaki ang iyong mensahe at maaaring samantalahin ang sitwasyon. Dapat kapag sinabi mong wala kang pakialam kung manloko siya dahil kayang-kaya mo siyang iwan at maghanap ng iba, ay willing kang isakatotohanan ito sakali mang magkamali siya. Tip number 3, mag-ingat na huwag masyadong makasakal dahil ito pa ang isa sa mga paraan o dahilan kung bakit naiisipan ng isang lalaking mangloko. Ang ilang kakalakalakihan ay natutuksong manloko sapagkat nais nilang kumawala mula sa kanilang nakakasakal na relasyon. Hindi nila alam kung paano kahihiwalayan kasi hindi naman kayo nag-aaway o di kaya ay mabait ka naman sa kanya. Kaya ang gagawin niya na lang ay magloloko siya at hihintayin niyang madiskubre mo para makita ang magiging reaksyon mo. Sa kasong ito, siguraduhin na ang iyong kasintahan ay hindi makaramdam na parang nakatali siya sa iyo. Isa ito sa mabisang paraan upang mapigilan siya matukso sa panloloko. Lalong-lalo na yung pinagkatiwalaan mo na siya, tapos gumawa pa siya ng katiwalian, yung sisi, lahat nasa kanya. No? Pero dapat, again, kung mahuli mo siya, ay willing ka talagang mag-walk away. Piliin ang diskarte na pinakaangkop sa pagkontrol sa iyong kasintahan. Kung mahal mo, huwag mong pagbawalan. Hayaan mo siya. Oras na gumawa siya ng mali tungkol sa'yo, dun mo siya parusahan. Tip number 4, ipaalam sa iyong kasintahan na pagsisisihan niya kung siya ay manloko. Maaari mong ipaalam sa iyong kasintahan na gagawin mong impyerno ang kanyang buhay kung sakaling lokohin ka niya.
Pwede mo siyang biruin, alam ko ang lahat ng mga sikreto mo, humanda ka, isisiwalat ko yan. No? Or pwede mo namang sabihin, bahala ka kung makahanap ka ng ibang babae. Pero sigurado ako, mamimiss mo rin ako dahil swerteng-swerte ka na sa akin. Maaari mo ring sabihin na makokontrol mo ang kanyang buhay o merong kapalit kung siya ay manloko. Gayunpaman, ang diskarting ito ay may mga anggulong dehado. Ang pagtatanim ng takot sa iyong kasintahan ay hindi makakalutas ng issue kung paano alisin ang tukso niya sa panloloko. Tip number 5. Ipaalam sa iyong kasintahan na iiwan mo siya kung siya ay manloko. Maaari mong sabihin sa kanya na tapos na ang inyong relasyon sa oras na mahuli mo siyang nanloloko. Kung nais niyang magpatuloy ang inyong relasyon, dapat niyang kontrolin ang anumang tukso. Mag-ingat sapagkat sa oras na sabihin mo ito sa iyong kasintahan, malalaman niya na hindi mo siya lubos na pinagkakatiwalaan. Pwede mo namang ipaalam sa pamamagitan ng kwento. Sabihin mo na yung huling nanloko sa'yo, ayun, hiniwalayan mo. Kaya wag na niyang subukan. Wag lang gawin itong sobrang dalas na banta o sabihin dahil baka marinde ang tenga ng iyong partner at maramdaman niya pa na hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Tip number 6. Hilingin sa iyong kasintahan na gumamit ng larawan ninyo na magkasama sa kanyang cellphone. Malalaman ng mga tao na may karelasyon ng isang tao kung meron larawan ng kanyang kasintahan na nakalagay sa home screen ng kanyang cellphone o basically na ilagay ka rin niya sa kanyang social media. Maaari rin itong pampaalala na tuwing tumitingin siya sa kanyang telepono, kung may balak man siyang manloko, ay makikita niya ang pagmumukha mo. Pero alam mo, yung ibang mga lalaki, nako, walang epekto yan, walang guilt yan, and marunong din sila sa teknolohiya. Kaya yung iba nga, pag may dinedate na iba, ibang cellphone ang gamit. Kaya kung ito man ang asal ng partner mo, wag mo na siyang panghinayangan. Kung hindi mo siya mapagkatiwalaan, marami pang iba. Maghanap ka na lang ng iba. Tip number 7. Ipahiwatig sa iyong kasintahan na meron siyang kakompetisyon. Subukang kunin ang pansin ng inyong kasintahan sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na meron pang ibang nagkakagusto sa'yo. Pero better kung actually hindi ikaw ang magsasabi, yung napupuna lang niya na kung iiwan ka niya or ipagpapalit ka niya, meron nakasunod sa kanya na merong manliligaw sa'yo kagad pagkatapos. Hindi niya kayang maging kampante na lokohin ka kapag nakakaramdam siya ng selos. Pero wag mo itong masyadong gamitin. Ang discarding ito dahil maraming maging posibleng negatibong reaksyon ang boyfriend mo dito na baka sabihin malandi ka pa. So mas maganda na hindi ikaw ang nagpapakita sa kanya na nakikita niya lang na marami kang kaibigan na lalaki at posibleng yung iba doon ay may gusto sa'yo. And tip number 8. Ito ang napaka-importante, gumawa ng paraan upang maging kaakit-akit. Hawakan ang interes ng kasintahan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili dahil ang mga lalaki ay visual creatures. So, maganda yung nakikita niya na nagpapaganda ka pa rin para sa kanya, lalong-lalo na kapag date ninyong dalawa. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusuot ng pampaganda o pagsusuot ng magagandang damit, lalong-lalo na on special occasions. Makakatulong ito para mapanatili ang kasariwaan ng inyong relasyon. And mas maganda rin if you keep things exciting. Kunyari, mag-set kayo ng date night ng kayong dalawa lang. O di kaya magtanong ka rin sa kanya, ano ba yung mga ikai-improve pa ng relationship ninyo para alam mo din kung saan mo pa kailangan mag-improve to make sure na masaya din ang kapartner mo. Sana ay nakatulong ang 8 tips na ito. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat sa pagnood and see you in our future videos.